Maraming ang nag-suggest na gumawa ako ng puto cake para magamit ang mga stock kong egg whites. Buti na lang nagtanong ako sa inyo. Super thank you talaga. Madali lang pala siya gawin. Una, pagsamahin ng milk at sugar. Tapos, haluin hanggang matunaw ang sugar. Then, maglagay ng sifted cake flour, baking powder, at salt. Tapos, haluin mabuti hanggang maging smooth ang mixture. Nag-add ako dito ng water kasi medyo malapot ang mixture. This time, ube puto cake naman ang gagawin ko. Kaya naglagay ako ng ube flavoring. Haluin lang hanggang maging pantay ang kulay ng mixture. I-set aside muna tapos gawin naman ang mirang. Sa isang bowl, ilagay ang egg whites at cream of tartar. Then, i-mix gamit ang hand mixer. Kapag mabula na, ilagay ang sugar paunti-unti habang patuloy na binibit hanggang maging soft to medium stiff cakes. Habang ginagawa ko to, na-realize ko na parang chiffon cake lang din siya. Ang difference lang, walang egg yolk at vegetable oil. Pag ready na ang mirang, maglagay ng konti sa mixture, i-fold dahan-dahan, tapos ulitin lang hanggang maihalo lahat ng mirang. Then, i-transfer sa baking pan na may parchment paper. Nakalimutan ko ilagay sa gitna ang grated cheese. Pero mas maganda pala kung sa ibabaw ilagay, tsaka hahaluin gamit ang stick para kumalit ng maayos ang cheese sa buong cake. Tapos, lagyan ng itlog na maalat at cheese on top. Then, steam for 30 minutes. Kapag luto na, transfer agad sa plate or cake board. Then, tapos na. Dati, binibili lang namin ito panghanda o merienda. Yung kulay brown na may topping pangnyog. Ngayon, kaya na pala siyang gawin sa bahay. Mas masaya pa kasi pwede mong lagyan ng sarili mong twist. Medyo makapal itong nagawa ko, kaya kung tatry nyo ito, gumamit kayo ng mas malaking baking pan or dagdagan ng toppings para mas ma-enjoy ang puto cake. Perfect ito para sa mga walang oven. Kung may steamer ka, kayang-kaya mo na gumawa ng cake. Ang recipe nasa caption lang.